Maraming kaganapan sa ating buhay ang madalas nga ay nais nating bigyan ng kahulugan. Halimbawa na lamang nito kung makabasag ka ng pinggan o makabasag ka ng salamin nang hindi mo sinasadya. Makagat ng bubuyog o kaya naman ay makakita ng puting tigre sa iyong mga panaginip. Napapaisip tayo, malas nga ba ito o swerte? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay isa-isahin natin ang mga senyales at indikasyon na ikaw ay maaaring swertihin sa mga darating na araw, linggo at buwan. Mga senyales na pinaniniwalaang matibay na indikasyon ng good fortune at good luck o swerting paparating sa iyo. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang kamalasan at swerte ay dalawang kaganapan o enerhiya na natural na bumabalot sa ating mundo. Ang mga pinuno ng bansa nga ay naniniwala rin sa mga swerte. Ang mga philosopher ay nagtitiwala naman dito at maging ang mga celebrity, sugarol at mga artista ay umaasa naman dito. At syempre, maging tayo na mga normal na tao ay mayroong tinatawag na lucky days at kung minsan pa nga ay tandang-tanda natin ito. Kalakip ang mga pinaniniwalaan nating mga pampaswerte. Narito ang mga natatanging senyales o palatandaan ng inyong paparating na good fortune o swerte sa mga darating na araw. Alamin, dahil baka nararanasan o nakikita mo na ang mga ito, subalit binabaliwala mo lamang. Number 1. Kapag mayroong namamahay na paniki o bats sa inyong bahay. Ito ang isa sa pinakamalakas na indikasyon na ang pamilyang naninirahan sa bahay na ito ay magiging mayaman. Ayon sa Chinese beliefs, ang paniki o bats ay simbolo ng masaganang buhay. Ang paikot nga na pattern ng 5 paniki ang madalas nilang nagiging inspirasyon sa pag-ukit ng mga muebles at design sa mga ceramics. At pinaniniwalaan rin na ang mga hayop na paniki ay tumitira lamang sa mga lugar na batid nilang pabor sa kanilang kaligtasan. Kung kaya naman, kapag mayroong mga paniki sa inyong bahay, ay magala ka na at huwag nang malumbay. Number 2. Kapag mayroong nagbigay sa iyo ng pera o barya sa mga maswerteng araw. Naaalala mo ba na kapag kaminsan, kung makapulot tayo ng barya sa daan o sa mga public places, ay itinatabi natin ito sapagkat pinaniniwalaan natin na ito ay maaaring swerte. Subalit kung mayroon namang mag-abot sa iyo o magbigay ng pera sa mga swerteng araw, ito ay higit na good luck sign. Maaring ito ay bayad sa utang, pwede namang tip o kaya ay pa-birthday sa iyo. Subalit kailan naman ang mga maswerteng araw na ito? Ito ay madalas kapag kabilugan ng buwan o kapag bagong buwan, o kaya naman ay sa araw ng iyong kapanganakan. Pinaniniwalaan na ang 15 araw ng Lunar New Year ay ang mga maswerteng araw. Itago ninyo ang perang ito dahil ito ay isang good luck sign. Number 3. Kapag naiputan ka o nalagpakan ng lupa buhat sa lumilipad na ibon. Bagaman medyo hindi ito nakakatuwa na malagpakan ka ng lupa o dumi ng ibon habang ikaw ay nasa labas, ay isipin mo na lamang na ito ay isang napakalakas na indikasyon ng good fortune. Kung ang paniki ay nagdadala ng kayamanan, ang mga ibon naman ay nagdadala ng swerte at magandang balita. Kaya sa susunod na ang ibon ay maligaw sa inyong bahay, pakainin mo ito at i-welcome ng bukas palad. Number 4. Kapag nakita mo sa sapot ng gagamba ang initials ng iyong pangalan. Sinasabi na kapag nangyari ito, ikaw ay magkakaroon ng sunod-sunod na swerte. Anumang mga pagsubok at problemang pinansyal ay iyong malalampasan.
Ang pera o pagkain ay dadaloy sa iyong kabuhayan gaya ng sa sapot ng gagamba. Kaya next time na makakita ka ng sapot ng gagamba, i-double check mo baka ang letters ng iyong pangalan ay naroon na at nakamarka. Number 5. Kapag nakasalubong ka ng ahas. Kahit sa panaginip ang pagkakita mo ng gintong ahas o ng ahas ay simbolo ng swerte. Subalit lalo na nga kung ito ay mangyari sa realidad. Mas higit itong maswerte. Kapag nakasalubong ka ng ahas sa daan o sa hardin man, ito ay huwag mong patayin. Dahil ito ay sinyales ng isang swerteng darating sa iyo o isang malapit sa puso mo ang darating. The more na mas nakakatakot na ahas ay the more na mas mainam. Huwag mag-alala dahil ang ahas kapag nakaramdam naman ng tao sa paligid ay agad ding umaalis. Number 6. Kapag kumati na ang inyong palad. Sigurado ay naranasan mo na ito na kumati ang inyong palad at paglaon nga ay may dumating na pera. Tama, dahil ang pagkati ng kaliwang palad natin ay matibay na indikasyon ng paparating na swerte. Subalit kung kanan naman ang palad na kumati sa inyo, ay papalabas ang pera. Ngayon ay alam mo na, kaya sa susunod na kumati ang inyong palad, ay tingnan mo na kung ito ay kaliwa at matuwa ka na. Number 7. Kapag nakakita ka ng shooting star o bulalakaw. Kapag nakakakita tayo ng shooting star o bulalakaw, ay automatic nga na tayo ay nagwi-wish. Tama, dahil ito ay isang napakagandang senyales ng katuparan ng inyong mga hiling. Mapapag-ibig, pananalapi, hanap buhay o pagsasama ng pamilya. Kaya sa susunod na makakita ka ng bulalakaw, ay be ready para sa iyong kahilingan. Number 8. Kapag ang sum o total ng inyong date of birth kapag pinagsama-sama ay may kabuuang bilang na 8. Halimbawa nito ay ang September 6, 1965 o kaya naman ay 9-6-65. Kapag pinagsama-sama ang mga numerong ito ay may kabuuang 80. Ibig sabihin, ikaw ay suswertihin sa loob ng 8 cycle hanggang February 2024. Napakaswerte ng bilang na 8 at senyalis ito ng umaapaw na pagpapala lalo na sa financial. Kaya subukan mo ng pagsamasamahin ang iyong araw ng kapanganakan. At kapag ito ay may total na 80, ikaw ay napakaswerte ng nilalang. Ayan, naranasan mo na ba ang ilan sa ating mga nabanggit? Na marahil ay binaliwala mo lamang. Ibahagi mo naman yan sa comment section. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.